sa lahat, ang title ng video ito ay Dependent ka dapat kay Jesus Christ palagi. So, itong era na yun na sa mundo, kailangan, sabi raw ni Jesus Christ, magsisi tayo sa lahat ng kasalanan natin. Ngayon, paanong magsisi tayo? Kailangan parati tayong magkapit kay Jesus Christ. Siya ang teacher natin, ang Panginoon natin, at tagaligtas ng mga kasalanan natin. Alam natin yun. Nagawaan ba natin parati, araw-araw? Si Jesus Christ, sabi daw niya sa mga Pharisees, sa mga, yung mga Pharisees are mga pastor at mga pare sa simbahan. Sabi niya, alam nyo, kayo, ang galing nyo sa mga basahin ng scripture. Memorize nyo, ang galing-galing nyo. Pero, ayaw nyo naman tanggapin ang katotohanan. And, ibig sabihin, yung mga Pharisees, nakita na nila si Jesus Christ, the Son of God. Yun ang katotohanan, to be saved. Pero ayaw nila tanggapin siya hindi ng Panginoon at tagapagligtas. Pero ayaw nilang siya yung teacher. Ito ang video tungkol sa sinong teacher sa ating buhay. Kasi sa simbahan, parati tayong sabi ng mga pastor at pare, sila ang teacher natin. At hindi naman mali yun. Pero yung number one teacher natin ay si Holy Spirit at si Jesus Christ. Yung mga pastor at pare, katulad ng natin sila. Brothers and sisters of Jesus Christ. Kung gagawin nila ang kalooban ng Diyos. Okay? So, di ba sabi sa Bible din, kung meron ka ng Holy Spirit, hindi mo na kailangan ang mga taong turuan ka. Kasi, ang Holy Spirit is the Spirit of God. Siya ang sasabihin sa iyo anong kalooban ng Diyos ang kailangan mong gawin. Eh, yung mga tao, magkasalanan yan eh. Tapos, makinig ka sa kanila. Di ba sabi daw even sa Bible, God said, sumpa niya ang mga tao na dependent, nagtitiwala sa sarili nila, sa isip na akala nila tama sila. Tapos, yung puso nila sobrang matigas na wala na sila kay Father God. Gusto nila na sila ang bida, sila ang Diyos. At sabihin mo sa kanila, ay hindi, kayo ang Diyos ng buhay nyo kasi parati naggawin ng kalooban nyo eh. Eh sasabihin nila sa iyo, hindi naman Panginoon namin si Jesus Christ. Anong ganun? Judgmental ka. Pero yun ang sasabihin ni Jesus Christ sa kanila. Kasi, di ba, sabi ng Jesus Christ, hindi ka papasok sa langit kung hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. So, paano mo gawin ang kalooban ng Diyos? Kailangan makinig ka sa Holy Spirit at si Jesus Christ. Kailangan sila ang teacher mo. Tuturuan nila ka at disiplinado ka na gawin mo ang kalooban ng Diyos. Pero kung gawin mo ang magbasa ka ng Bible, sabi mo, itong kalooban ng Diyos, gawin ko. Okay? So, kunwari, ganito nabasa mo, tapos nagawa mo lahat yung 10 Commandments.
Okay? So, when namatay ka, sabihin mo kay Jesus Christ, Lord, nagawa ko yung 10 Commandments, o papasok na ako sa langit, o, diba? Yun ang sabi mo, diba? Yan yung kalooban mo, diba? Sasabihin niya sa'yo, hindi kita kilala. Sabihin mo, ha? Bakit naman? Sabi mo, gawin ang 10 Commandments. So, nagawa ko, na-memorize ko, na-preach ko pa sa ibang tao. Sabi daw niya, di ba sabi ko sa'yo, kapit ka sa akin, at magkakapit ako sa iyo. Ako ang teacher mo. Ako ang Panginoon mo. Nagawa mo ba yun 24/7? Sabihin mo, ang hirap naman, hindi, kailangan kong gawin ang Bible, yung alam ko. Ano ba? Perfect yun. Sabi daw ni Jesus Christ, that's why Panginoon mo ako eh. Ako ang perfection ng kalooban ng Diyos. Kapit ka sa akin. Papapasok ka sa langit. Ang sabihin niya, yung believer, ganun ba? Ay, hindi ko alam. Mali pala ako. Bigyan mo ako ng chance. Balik ulit ako para makapasok ko sa langit. Ang sabihin ni Jesus Christ, wala nang chance. Naubos na. Punta ka sa impyerno. Tapos na ang buhay mo. Nabigay kita ng ang chance magsisi sa lahat ng kasalanan mo. Diba sabi o Jesus Christ, seek God's kingdom and His righteousness, and bibigay niya sa lahat sa iyo lahat ang kailangan mo. Pero gawa natin ba yun? Or parating yung kalooban natin? Alam mo, kung matigas ang puso mo pa rin, na ayaw mong magkapit kay Jesus Christ at ayaw mong siya ang number one teacher mo, na makinig ka ng sa Kanya at gawin mo ang kalooban niya. One day, sobrang tigas ang puso mo, maging reprobated mind ka. Alam mo anong reprobated mind? Ibig sabihin, nabigay ni Father God ang isip mo ng puro kasalanan. Yun ang i-enjoy mo. Wala nang ganon. Hindi mo na kailangan magsisi kasi condemned ka na sa impyerno. Buhay ka pa, pupunta ka na talaga sa impyerno kasi wala na kang chance magsisi. Ibig sabihin na na-reject mo na si Jesus Christ as Panginoon at tagapagligtas ng lahat ng kasalanan mo. Kasi sobrang tigas ang puso mo eh. Ayaw mong magkinig. Ayaw mong gawin ang kalooban ng Diyos. Gusto mo parati, anong gusto yung kalooban mo? Yun ang era natin na yun. Diba sabi daw sa Bible, in the last days, ang daming matigas ang puso. Tapos mamaya, maging reprobated mind sila. Huwag ka ganon. Hintay na malapit ka na doon. Magsisi ka na yun. Habang meron ka pang oras. Kasi bukas, hindi mo alam kung buhay ka pa. Baka patay ka na bukas. Hindi mo alam, papasok ka ba sa langit? Or pupunta ka sa impyerno forever. Hindi ng 1 year, hindi ng isang araw. Forever yun. And ang daming mga taong matigas ng puso. Ayaw magsisi. Kalungkot yun. So, ito ang end of the message. May Jesus Christ bless you.